Dahil lahat tayo, sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin da'ikatul maut. Sa Tagalog, sabi ng Allah, lahat ng may buhay makakaranas ng kamatayan. So mga mahal na tagapakinig, magbabanggit tayo ng iba't ibang pamamaraan ng kamatayan. Binaril, sinaksak, nalunod, nasunog, binangungot, nalason, nasagasaan, nabulunan, hindi nakahinga. Marami yan. Uri ng kamatayan. Ngayon, papaano natin ito paghandaan? Ang iba, ang paghahanda ng kamatayan, ang iba, bato-bato sa langit, ang tamaan, mamaya ng magalit. Ang paghahanda ng iba ng kamatayan, yun, bumili na ng libingan niya sa isang memorial park. Bayad na, o di kaya naghulog na. Yan ang paghahanda niya. Isa pang paghahanda niya, binayaran na yung serbisyo ng punerarya. Nagbayad na. Package deal na doon ang sariwang bulaklak. Saan chapel ibuburol. Bayad na. Yan ang paghahanda ng iba. Mayroon ng mamahalin ataol. Yung kabaong. May mamahalin na. Kasi para ipakita sa mga kapitbahay na, abang, mahal ng kabaong. Yan ang paghahanda ng iba. Bumili na ng libingan, mamahaling kabaong, serbisyo ng punerarya, may mga sariwang bulaklak. Yan ang paghahanda ng iba patungkol sa kamatayan. Yan ang ginagawa niya. Sa amin o mga mahal na tagapakinig, kami mga Muslim, hindi yan. Hindi ganun ang paghahanda ng kamatayan. Ang paghahanda namin ng kamatayan, dahil pag dumating ang oras mo na, walang makakapigil yan. Hindi nakakapagpigil ng kamatayan ang kayamanan. Dahil kung nakakapigil ang kayamanan ng kamatayan, si Marcos, ang dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Ebralin Marcos, mayaman yan, di dapat buhay pa. Hindi rin nakakapigil ng kamatayan yung kanyang kasikatan. Dahil kung nakakapagpigil ng kasikatan ng kamatayan, si Michael Jackson dapat hindi papatay. Hindi rin nakakapigil ng kamatayan ang kanyang impluensya sa lipunan. No. Mga mahal na tagapakinig, ang paghahanda namin ng kamatayan. Number 1, wag na wag kang papayag na ang nagpahiram ng buhay mo ay hindi mo nakilala at hindi mo nasamba. Yan ang wag na wag mangyari sa atin. Dahil sa aral ng Islam, ang sino mang abutan ng kamatayan na hindi mo nakilala, nasamba ang tunay na nag-iisang Diyos na may lalang sa lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita, wala kang lugar sa paraiso. Sabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sa pinakamalapit na kalugan sa ating wika, sabi ng Allah, katotohanan, kaya ko kayong mapatawad sa nagawa niyong kasalanan kung nanaisin ko. Maliban sa isa, yung bibigyan niyo ako ng katambal sa pagsamba. Yun ang hindi niya mapapatawad. Kaya mga mahal kong tagapakinig, ito ang ihanda natin habang nabubuhay tayo. Makilala natin at masamba yung nagpahiram ng buhay natin. Grabe. Yung inutangan mo na lamang ng pera hindi ka na pagpasalamat magtatampo sa'yo yun Sasabihin, walang iyayan. Madalas mangutang sa akin, di man lang marunong magpasalamat. How much more sa ating Creator?
Mayroon ba tayong magulang kung wala ang Diyos? Mayroon ba tayong asawa kung wala ang Diyos? Mayroon ba tayong mga anak kung wala ang Diyos? Mayroon ba tayong inaapakan lupa kung wala ang Diyos? May nilalangap pa tayong hangin kung wala ang Diyos? Mayroon ba tayong iniinom na tubig kung wala ang Diyos? Kaya ito po ang higit nating paghandaan. Makilala natin ang nag-iisang tunay na Diyos na sinamba ni Adan, Noah, Abraham, Moises, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them all. Ito po ang paghahanda. Hindi yung nagtapos ka ng napakaraming degree. Hindi yung nagpaligsahan kayo pagandahan ng asawa, paramihan ng pera, pagandahan ng sasakyan. May magara kang bahay, pag namatay ka, ni isang poste niyan, hindi mo madadala sa libingan. Pag may magara kang sasakyan, ni isang gulong niyan, hindi mo madadala sa libingan. Kung may 5 kilong ginto ka, hindi mo madadala yan sa hukay. Kung may maganda kang asawa, namatay ka na lalaki, yung maganda mong asawa, mag-aasawa muli yan. Di ka nang sasamaan sa libingan. Allahu Akbar. Alam nyo, sa turo ng Islam, ang matalinong tao, habang nabubuhay ka sa mundo, abala ka sa paglikom ng mga bagay na madadala mo sa kabilang buhay.